Noong Setyembre 2017, isang 24 anyos na babaeng estudyante sa medisina na nagpatuloy sa pangarap na maging doktor sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang braso ang biglang naglaho sa gitna ng Maynila. Nagpaalam siyang pupuntahan ang kanyang nobyo upang makipaghiwalay, ngunit ang naiwan na lamang sa kanyang tinutuluyan ay ang kanyang mga gamit at pitaka-tanging ang kanyang katawan ang nawawala. Dahil sa perpektong alibi ng kanyang nobyo na nagsabing lumabas lang saglit. Huminto ang investigasyon ng pulisya. Hinusgahan siya ng marami. Sinasabing tumakas siya dahil sa bigat ng pag-aaral, habang ang kanyang pamilya ay lumuha ng dugo sa sobrang sakit at sama ng loob. Lumipas ang 4 na taon ng kawalang katarungan. Oktubre 2021, habang nag-aayos ng wallpaper sa isang bakanteng apartment, naamoy ng mga trabahador ang isang kakaibang baho na nagmumula sa likod ng pader. Sa masamang kutob, sinira nila ang pader at tumambad sa kanila sa isang makipot na siwang sa pagitan ng insulation, ang isang bangkay na tila, mami, mahigpit na binalot sa industrial-grade na plastic. Nang suriin, napag-alamang walang kaliwang braso ang kalansay. Ito nga ang nawawalang anak. Ang estudyanteng nangangarap maging doktor, bakit hindi itinapon ng salarin ang bangkay at sa halip ay ikinulong ito sa pader ng sarili niyang tirahan? At paano niya natagalan na manirahan kasama ng isang bangkay sa loob ng 4 na taon sa maliit na silid na iyon? Ang katotohanan na ikinubli sa pader ng Unit 1401 ay sa wakas ay mabubunyag. Upang mabigyan ng hustisya ang kalunos-lunos na sinapit ng anak na med student, bago natin simulan ang kuwento, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng komento kung saan ninyo kami pinapanood. Ang kabutihang loob na iyan ay naway magbalik bilang masaganang biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kuwento. Pulis po ba ito? May natagpuan kaming tao sa loob ng pader. Pumunta po kayo rito, agad. Noong 2021, isang nakakagimbal na insidente ang naganap sa isang ground floor apartment sa Sampaloc, Maynila, kung saan natagpuan ang kalansay ng isang tao. Ngunit ang mas katakataka ay ang katotohanang walang kaliwang braso ang kalansay. 4 na oras bago ang pagkakatuklas na iyon, isang hapon ng Oktubre 2022, sa isang makipot na eskinita sa Sampaloc, Maynila, umiihip ang malamig na hangin ng taglagas sa harap ng isang luma at pulang apartment building. Sa ground floor ng gusaling ito, bukas na bukas ang pinto ng isang unit. Habang 2 trabahador ang abala sa paglilipat ng mga gamit. Isang karaniwang araw ng trabaho, pagtatanggal ng lumang wallpaper at paglalagay ng bago para sa susunod na uupa. Ang foreman, habang tinatanggal ang wallpaper sa tabi ng banyo, ay napansin ang isang bahagi na kakaibang nakaumbok. "Nako, anong amoy to?" sabi niya. Napapangiwi at tinatakpan ang kanyang ilong. Ang kanyang katulong na nag-aayos ng makina para sa pandikit ay lumingon. "Bakit po? Umaalingasaw ba yung imburnal? Ganyan talaga pag ground floor." "Hindi. Ibang klase tong amoy. Tignan mo to." Dito sa dugtungan ng plasterboard, itinuro ng foreman ang siwang kung saan natanggal ang silikone kasama ng wallpaper. Mula sa siwang na iyon, sumisingaw ang isang amoy na matamis ngunit nakakasulasok, isang malagkit na baho na hindi mailarawan. Ito ang uri ng amoy na nagbibigay ng likas na pandidiri, amoy ng isang bagay na matagal nang nabubulok. Lumapit ang katulong para amuyin at biglang napaduwal. Grabe! Ang tapang! Baka may dagang nabulok sa loob. Kahit daga ang mabulok, hindi ganito ang amoy. Kailangan nating i-report to sa barangay. Mahirap na kung tatakpan lang natin tapos magkaproblema sa huli. Tumawag ang mga trabahador sa barangay hall at inireport na may kakaibang amoy na nagmumula sa pader. Hindi nagtagal, dumating ang isang kinatawan mula sa sanitation office ng City Hall. Gamit ang isang flashlight, sinilip niya ang siwang sa plasterboard. Teka, may espasyo pa sa loob. Tama nga ang opisyal. Ang nasa likod
ay hindi pader na semento. Ito ay isang double wall structure. Isang peking pader na itinayo na may espasyo mula sa orihinal na pader upang maiwasan ang pamamasa na karaniwan sa mga ground floor unit. Sa kailaliman ng siwang, natanaw ng opisyal ang isang bilugang bagay na binalot sa itim na plastik. Ano yan? Supot ng basura? Maingat na ipinasok ng opisyal ang isang mahabang patpat at sinundot ang plastik. Naramdaman niya ang isang malambot ngunit mabigat na bagay. Sa sandaling iyon, pinagpawisan siya ng malamig. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig na idinayal ang 112. Hello? Dito sa Sampaloc. May parang tao sa loob ng pader. Dumating ang mga investigador mula sa Manila Police District, MPD, Homicide Division, at sinimulang sirain ang pader. Gamit ang martilyo at bareta, tinanggal ng mga pulis ang plasterboard at tumambad ang isang espasyo na 4 na taon nang nakatago sa dilim. Isang siwang na may lapad na halos 40 sentimetro lamang sa pagitan ng pader na semento at ng plasterboard. Sa makipot na espasyong iyon, nakabaluktot ang isang kalansay, binalot sa industrial-grade na plastic, at tinabunan ng puting pulbos ng apog. Lime, isang forensic investigator mula sa PNP Forensic Group, ang maingat na sumuri sa kalansay. Malala na ang estado ng pagkabulok. Mukhang pinabilis ng apog. Posibleng babae. Saglit na natigilan ang investigador nang suriin ang bahagi ng braso. Tignan niyo to. Walang kaliwang braso. Natanggal lang ba dahil sa pagkabulok? Tanong ni Detective Marco Villanueva. Umiling ang investigador at itinuro ang dulo ng humerus o buto sa itaas na bahagi ng braso. Hindi. Makinis ang pagkakaputol. Hindi ito post-mortem. Bago pa siya namatay, putol na ito at magaling na. Mukhang may kapansanan siya. Naging matalas ang tingin ni Detective Villanueva. Isang babaeng walang kaliwang braso. Ang partikular na katangiang ito ay isang mahalagang susi upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Agad kumuha ng DNA sample ang pulisya at isinumite ito para sa cross-referencing sa database ng mga nawawalang tao. Pagkatapos ng 72 oras, dumating ang resulta mula sa PNP Crime Laboratory. Resulta ng DNA, tugma kay Clara Santos, na inireport na nawawala noong Setyembre 2017. Ibalik natin ang oras sa 2017, noong si Clara Santos ay buhay pa. Sa edad na 6, nawala ang kaliwang braso ni Clara dahil sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Isang pagsubok na napakabigat para sa isang bata, ngunit hindi nagpatinag si Clara. Matapos ang 3 taon ng mahirap na rehabilitasyon, bumalik siya sa elementarya at natutunan niyang magsulat gamit lamang ang kanyang kanang kamay, nang hindi gumagamit ng prosthetic mula high school hanggang sa pagtatapos. Hindi siya nawala sa unang pwesto. Nang mabalitaan na nakapasa si Clara sa isang prestihiyosong kolehiyo ng medisina sa Maynila, nagkaroon ng maliit na salo-salo sa harap ng sari-sari store ng kanyang amang si Mang Crispin Santos. Nagpamigay si Mang Crispin ng serbesa sa mga kapitbahay, tumatawa at umiiyak. Tingnan ninyo! Nagtagumpay ang aking Clara. Ang lahat ng nang maliit sa kanya dahil wala siyang braso. Ngayon ay mapapahiya. Sabay-sabay na pinuri ng mga kapitbahay si Clara. Maging sa kolehiyo, nanatili siyang masipag. Naging abala siya sa anatomy lab at mga pagsusulit sa pathology at binansagan siyang henyo na may isang braso ng kanyang mga kaklase. Dahil sa kanyang masayahin at palakaibigang pag-uugali, nagkaroon si Clara ng nobyo, si Miguel de Leon, na mahigit 1 taon na niyang karelasyon. Si Miguel ay isang 4th-year pharmacy student sa isang kilalang pribadong unibersidad, isang magandang lalaki na magalang. Maging sa mga magulang ni Clara, si Miguel ay napakagalang. Linggo-linggo siyang tumatawag kay Mang Crispin para kumustahin ito. At tuwing may okasyon, dumarating siya na may dalang mga regalo at nagmamano. Tuwing nakikita ni Mang Crispin si Miguel, hindi niya mapigilan ang ngiti. Napakaswerte namin.
At may isang binatang tulad mo sa tabi ni Clara. Tamang-tama ka para maging manugang ko balang araw. Sobra naman po kayo, Tay. Si Clara po ang napakagaling, kaya kailangan ko pong magsumikap pa. Nahihiyang ngumiti si Miguel habang pinupuno ang baso ni Mang Crispin. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong magkasintahan. Ngunit sa likod ng perpektong maskarang iyon, may isang madilim na anino na nagkukubli. At ang tanging nakakaalam sa aninong iyon ay ang kaibigan at kaklase ni Clara sa medisina, si Isabel Reyes. Isang araw sa library ng universidad, walang tigil ang pag-vibrate ng telepono ni Clara. Clara, sagutin mo na yung phone mo. Si Kuya Miguel ba yan? Kanina pa yan tumutunog. Itinaob ni Clara ang kanyang telepono sa lamesa at bumuntong hininga. Hayaan mo na. Kung sasagutin ko, mag-aaway lang kami. Bakit? May problema ba? Sinabi ko kasing kasama ko ang isang lalaking kaklase para sa group project. Ngayon, pinipilit niya akong mag-video call. May location tracking app pa siyang ininstall, kaya alam niya kung nasaan ako. Nagulat si Isabel. Location tracking app? Grabe. Hindi ba't sobra na yan? Parang dating violence na yan. Alam ko. Pati mga followers ko sa Instagram. Sinusuri niya. Pinapablock niya lahat ng mga lalaking kaklase ko. Kung hindi, nagbabanta siyang pupuntahan niya ako rito sa eskwelahan. Bahagyang nanginginig ang boses ni Clara. 2 buwan bago siya mawala. Noong Hulyo 2017, tuluyan nang nag-open up si Clara kay Isabel. Sa isang sulok ng kanilang classroom, hinawakan ni Clara ang manggas ni Isabel, namumutla ang kanyang mukha. Isabel, natatakot na talaga ako, sabi ni Miguel. Papatayin daw niya ako kapag nakipaghiwalay ako. Nako, baka naman nasabi niya lang yan sa init ng ulo. Mabait naman si Kuya Miguel, di ba? Binaliwala ito ni Isabel. Hindi na umimik pa si Clara at kinagat na lamang ang kanyang labi. Hindi alam ni Isabel noon na iyon na pala ang huling hudyat ng paghingi ng tulong ni Clara. Isang Sabado ng gabi, Setyembre 2017, lumabas si Clara sa kanyang tinutuluyang apartment na may determinadong mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Isabel sa Facebook Messenger. Pupunta ako sa Sampaloc. Kakausapin ko na ng maayos si Miguel. Ito ang huling mensahe na iniwan ni Clara sa mundo. 9:14 p.m. Sa isang CCTV, malapit sa isang convenience store, nakunan ang paglalakad ni Clara patungo sa direksyon ng apartment ni Miguel. Tinahak niya ang pamilyar na eskinita at pumasok sa gusali kung saan nakatira si Miguel. Umalingaw-ngaw sa makipot na pasilyo ang tunog ng pagpindot niya sa passcode ng pinto. Bumukas ang pinto, pumasok si Clara at sumara ang mabigat na pinto sa kanyang likuran. Ang pintong iyon ay hindi na muling bubukas mula sa loob. Kinabukasan, Linggo, 8:01 a.m., tumunog ang telepono ni Mang Crispin. Ang tumatawag ay ang nobyo ng kanyang anak na nakasave sa kanyang telepono bilang Miguel. Pagkasagot ni Mang Crispin, isang nag-aalala at nanginginig na boses ang kanyang narinig. Tay Crispin, pasensya na po sa abala. Dumating po ba si Clara sa inyo? Clara? Bakit? Anong nangyari? Hindi ko po kasi siya makontak mula pa kagabi. Hindi niya sinasagot ang mga tawag at text at naka-off na po ang phone niya. Baka po kasi umuwi sa inyo. Anong sinasabi mo? Nagpaalam siyang pupuntahan ka kagabi. Tapos mga 11 p.m., umalis na po siya. Sabi niya, uuwi na. Pero hanggang ngayon, wala pa ring kontak. Tay, pupunta na po ako sa presinto. Bago pa man makapagbihis si Mang Crispin, 9 a.m., binuksan na ni Miguel ang pinto ng MPD Station 4 sa Sampaloc. Sa kanyang magulong buhok at pagod na itsura, nanginginig ang kanyang kamay habang pinipirmahan ang missing person report. Agad na ipinasa ang kaso sa Homicide Division at itinalaga dito si Detective Marco Villanueva, isang veteranong investigador na may 80 taon na sa serbisyo. Unang pinuntahan ni Detective Villanueva ang tinutuluyan ni Clara. Tahimik ang silid. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang libro sa anatomy. Ang kanyang pitaka,
pasaporte, at student ID ay naroon din. Sa loob ng kanyang bag sa ibabaw ng kama, may isang post-it na may listahan ng mga aaralin para sa susunod na pagsusulit. Sinabi ni Detective Villanueva sa kanyang kasama, "Nandito ang pitaka at pasaporte. Hindi ito paglalayas." Naghahanda pa siya para sa exam. Maliit ang posibilidad na kusa siyang umalis. Agad na sinuri ng mga pulis ang mga CCTV sa paligid. Ang huling kuha kay Clara ay noong Sabado ng gabi, noon 5:10 p.m. habang naglalakad siya sa eskinita patungo sa apartment ni Miguel. Ngunit pagkatapos ng CCTV na iyon, nawala na siya sa paningin. Ang lugar na iyon, na puno ng mga lumang bahay, ay isang blind spot para sa mga kamera. Sa ikalawang araw ng paghahanap, ipinatawag ni Detective Villanueva si Miguel bilang isang witness. Kahit na mukhang balisa, malinaw at direkta ang kanyang mga sagot. "Kailan mo siya huling nakita?" "Sabado po ng gabi, mga 10 p.m. Pumunta siya sa apartment ko. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Tapos umalis siya mga 11 p.m. Nagpaalam pa kami na magkikita ulit." "Yun na po ang huli. Ano ang pinag-usapan ninyo? Nag-away ba kayo?" "Hindi po. Tulad lang ng dati." Nagkwento siya tungkol sa hirap ng pag-aaral. Tapos niyakap ko siya at sinabing, "Kaya mo yan." Inilapag ni Miguel ang kanyang telepono sa mesa. "Detective, pwede niyo pong suriin ang telepono ko. Mga tawag, mensahe, lahat po. Gagawin ko po ang lahat para mahanap si Clara." Naging paborable ang impresyon ng mga investigador kay Miguel. Ang kanyang kusang loob na pag-aalok ng ebidensya at ang kanyang labis na pag-aalala ay kapani-paniwala. Sinamahan ni Detective Villanueva si Miguel sa kanyang ground floor apartment sa Sampaloc para magsagawa ng inspeksyon. Ang maliit na studio-type unit ay sobrang linis para sa isang lalaking mag-isang nakatira. Napako ang tingin ni Detective Villanueva sa pader sa tabi ng banyo. Habang ang ibang pader ay may lumang wallpaper, ang bahaging iyon ay natatakpan ng bagong-bago at puting-puting wallpaper. "Bakit bago lang ang wallpaper dito?" Sa matalas na tanong ni Detective Villanueva, kalmadong sumagot si Miguel. Opo, dahil po ground floor. Grabe po ang amag sa pader na yan. Ilang araw lang po ang nakalipas, ako na po mismo ang nagkabit ng bago. Nag-part-time po kasi ako dati sa interior design, pamamasa, at amag sa ground floor. Isang napakakaraniwan at katanggap-tanggap na dahilan. Tumango si Detective Villanueva at ibinaling ang kanyang tingin. Hindi man lang sumagi sa kanyang isipan kung ano ang nakatago sa likod ng pader na iyon. Ipinagpatuloy ng mga investigador ang pagtatanong sa mga kaklase ni Clara. Dito, lumabas ang isang hindi inaasahang testimonya. Ipinakita ng kaibigan niyang si Isabel ang huling mensahe ni Clara. "Detective, tingnan niyo po to," sabi ni Clara. Pupunta siya sa Sampaloc para magsalita ng malinaw. Magsalita ng malinaw? Anong ibig sabihin nun? Makikipaghiwalay na po. Sobrang possessive po kasi ni Kuya Miguel. Natatakot si Clara, kaya hindi niya maiwan. Pero noong gabing yon, desidido na talaga siyang tapusin. Ginamit ni Detective Villanueva ang testimonya na ito para muling tanungin si Miguel. Ngunit si Miguel ay naiiyak na sumagot. "Makipaghiwalay? Imposible po. Sobrang ayos po ng relasyon namin. Baka po may hindi pagkakaunawaan lang si Isabel. Stress lang po si Clara sa pag-aaral. Pero wala po kaming problema. Paano mo ipapaliwanag ang mensahe na ipinadala niya sa kaibigan niya? Baka po tungkol sa plano niyang mag-leave of absence. Nahihirapan po kasi siya sa medisina at gusto niyang huminto muna. Pinipigilan ko po siya. Kaya siguro, yun ang ibig niyang sabihin na pag-uusapan namin. Dahil hindi natagpuan ang telepono ni Clara, walang matibay na ebidensya na susuporta sa sinabi ni Isabel. Nananatiling pare-pareho ang salaysay ni Miguel at walang ebidensya na makakasira sa kanyang alibi. Sa katunayan,
Si Miguel pa mismo ang gumawa ng mga missing posters at idinikit ang mga ito sa buong sampalok. Sa tuwing pupunta si Mang Crispin sa presinto para maglabas ng sama ng loob, si Miguel ang laging nasa tabi niya para umalalay. Detective, pakiusap. Hanapin niyo na siya, kahit buhay man lang. Malaman namin kung nasaan siya. Tay, kumalma po kayo. Hahanapin ko po siya. Hindi po ako susuko. Isang linggo matapos ang pagkawala, pinalawak ng pulisya ang paghahanap hanggang sa mga kalapit na lugar at sa pampang ng Ilog Pasig. Ginamit pa ang mga K-9 unit, ngunit hindi natagpuan ang anumang bakas ni Clara. Sa loob ng investigation team, nagsimula ng lumutang ang ibang teorya. Hindi kaya kusa lang siyang umalis? Grabe raw ang stress sa med school. Tapos, may kapansanan pa siya. Baka hindi na niya kinaya ang pressure, kaya nagtago na lang. Nang kumalat ang teoryang ito sa media, nagsulputan ang mga walang basehang espekulasyon sa internet. Mga komentong tulad ng baka na-depress dahil sa kapansanan ng nagpahirap sa puso ni Mang Crispin. Pumunta siya sa opisina ng hepe ng investigasyon at hinampas ang mesa. Hindi ganoong klase ng bata ang anak ko. Alam niyo ba kung gaano katatag yun? Tatakas dahil lang sa pag-aaral? Imposible. May nangyari sa kanya, sigurado ako. Ngunit ang sigaw ng isang ama ay hindi sapat para baguhin ang direksyon ng investigasyon. Walang matibay na lead at ang oras ay patuloy na lumilipas. 2 linggo matapos ang pagkawala, bumalik si Miguel sa presinto. Namamaga ang kanyang mga mata habang hinahawakan ang kamay ni Detective Villanueva. Detective, may maitutulong pa po ba ako? Hindi po ako makahinga nang wala si Clara. Pakiusap po, kahit ano, gagawin ko. Ang kanyang taos-pusong pakiusap ay nag-alis ng anumang natitirang pagdududa sa isipan ng mga investigador. Ang paghinalaan, ang isang ganito katapat na nobyo, ay tila isang kasalanan. 1 buwan ang lumipas, at natabunan na ng ibang malalaking kaso sa Maynila ang folder ni Clara Santos. Nanatili sa isipan ni Detective Villanueva ang mga hindi nasasagot na tanong. Ngunit, ubos na ang lakas ng investigasyon. Sa ilalim ng perpektong pag-arte ng isang mabait na binata, ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng isang malamig na pader. 2 buwan matapos ang pagkawala, Nobyembre 2017, nagsimula ng maramdaman ang malamig na hangin ng Kapaskuhan sa Maynila. Ngunit ang himpapawid sa loob ng opisina ng MPD Homicide Division ay mas malamig pa kaysa sa panahon sa labas. Ang bagong hepe, habang tinitingnan ng tambak na mga kasong hindi pa nareresolba, ay bumuntong hininga. Itinaas niya ang folder ng kaso ni Clara Santos at tinawag si Detective Marco Villanueva. Villanueva, itong kaso ng med student. Hanggang kailan mo to hahawakan? Sir, may mga kailangan pa po akong kumpirmahin. Kakaiba po kasi na biglang nawala lahat ng bakas niya. Alam ko yan, pero wala tayong bangkay. Walang testigo, walang matibay na ebidensya. Ang daming krimen sa Maynila. Dito pa ba natin ibubuhos lahat ng tauhan? Yung alibi po ng nobyo, sobrang perpekto, kaya lalo po akong nagdududa. At saka yung wallpaper sa apartment niya. Wallpaper na naman? Sabi ko sa'yo, kumuha ka ng basehan para sa search warrant. Wala na tayo sa panahon na kutob lang ang basehan ng investigasyon. Bawasan ang tauhan, ikaw na lang ang mag-asikaso niyan. Ang iba, tumulong sa ibang team. Walang nagawa si Detective Villanueva kundi yumuko at kagatin ang kanyang labi. Habang binabawasan ng kanyang team, isang tawag na tila nagbigay pag-asa ang dumating. Isang testigo ang nagsabing 10 araw bago mawala si Clara, nakita niya itong seryosong nakikipag-usap sa isang hindi kilalang lalaki na nasa 30s sa labas ng unibersidad. Sir, sigurado po ako. Pinapagalitan ng lalaki. Yung estudyante. Tapos umiiyak po siya. Agad na pumunta si Detective Villanueva sa coffee shop na tinukoy. Ngunit malungkot na itinuro ng manager ang monitor. Sir, paano po yan?
30 days lang po ang itinatagal ng CCTV footage namin. Yung video po 2 buwan na ang nakalipas, nabura na po. Bigo na naman. Pagbalik sa opisina, magdamag na sinuri ni Detective Villanueva ang mga call log at internet history ni Clara. Bigla siyang natigilan sa isang bagay sa monitor. 2 linggo bago siya mawala, may isang salitang hinanap si Clara sa isang search engine. Dating Violence Counseling Center. Nanginginig na kinlik ni Detective Villanueva ang link para tingnan ang detalye. Ngunit naghanap lang siya. Walang record ng anumang tawag na ginawa niya sa center. Napahawak sa ulo si Detective Villanueva. Clara, bakit nag-search ka lang? Bakit hindi ka tumawag? Isang tawag lang sana. Ang search history ay nagpatibay lamang sa kanyang hinala. Ngunit hindi ito sapat na legal na basehan para ituring si Miguel na suspect. Habang walang usad ang investigasyon, ang mga kilos ni Miguel ay umani ng simpatya mula sa mga tao. Tuwing weekend, umiikot siya sa mga eskinita ng Sampaloc. Nagdidikit ng mga poster na siya mismo ang gumawa. Sa ilalim ng nakangiting larawan ni Clara, nakasulat, "Pakiusap, hanapin ninyo ang pinakamamahal kong nobya." Nang minsang mapabuwal si Mang Crispin habang nagdidikit ng poster, mabilis na lumapit si Miguel para tulungan siya. Tay, mag-ingat po kayo. Kumain na po ba kayo? Namumutla po kayo. Miguel, ayos lang ako. Dapat nag-aaral ka na para sa board exam mo. Pero ito ang ginagawa mo. Ano po ba ang exam kumpara kay Clara? Mas mahalaga pong bumalik siya. Hinding-hindi po ako susuko, Tay. Naiiyak na hinawakan ni Miguel ang kamay ni Mang Crispin. Ang mga kapitbahay na nakakita ay napailing. Grabe yung binatang yon. Bihira na ang ganyang katapat na lalaki ngayon. Oo nga, kung sino man ang may gawa nito, sana parusahan ng langit. Disyembre 2017, may nag-report na isang pares ng pambabaeng sapatos na pangtakbo ang natagpuan sa paanan ng isang bundok. Mabilis na pumunta si Detective Villanueva at Mang Crispin sa lugar. Mula sa labas ng police line, sumigaw si Mang Crispin. Detective, sapatos ba yan ng anak ko? Opo, Tay. Yung sa kanya po. Habang inilalagay ng isang investigador ang sapatos sa isang plastic bag, umiling ito kay Detective Villanueva. Iba ang sukat. 245 ito. 230 ang sukat ng biktima, di ba? Iba rin ang brand. Mabigat ang mga paang lumapit si Detective Villanueva kay Mang Crispin. Tay, hindi po kay Clara to. Nang marinig ito, napaupo si Mang Crispin at hinampas ang lupa, humahagulgol. Clara, anak! Nasaan ka na ba? Sana naman magpakita ka na, kahit patay ka na. Pakiusap. Nak, wag mo nang pahirapan si tatay. Niyakap siya ni Miguel at sabay silang umiyak. Maging ang mga pulis sa lugar ay napalingon at pinunasan ang kanilang mga luha. Lumipas ang taon at Enero 2018 na. Opisyal nang inilista ng MPD ang kaso ni Clara bilang isang cold case o pangmatagalang kaso ng pagkawala. Ang mesa ni Detective Villanueva ay natambakan na ng mga folder ng ibang kaso ng pagpatay at ang folder ni Clara ay inilipat sa pinakailalim na drawer ng cabinet. Habang pinipirmahan ang mga dokumento, hindi pa rin maalis sa isip ni Detective Villanueva ang pader. Sa apartment ni Miguel ang pader na iyon na sobrang puti. Ano kaya ang nasa likod ng malinis na pader na iyon? Ngunit walang hukom sa Pilipinas ang magbibigay ng search warrant para sirain ang pader ng isang tao base lamang sa kutob. Sa mga online forum, unti-unti nang nalilimutan ang kaso, ngunit ang mga malisyosong tsismis ay nanatili. Mga teorya tungkol sa bullying sa med school o pagtakas sa ibang bansa ay patuloy na sumasakit sa puso ni Mang Crispin. Gabi-gabi, umiinom siya ng alak habang nagtatype ng mga komento sa computer. Hindi po ganyang klase ng bata ang anak ko. Pakiusap, wag po kayong magsalita ng walang basehan. Ngunit ang mga sagot sa kanyang komento ay puro pangungutya, walang ebidensya. Kaya tinatago ng pamilya. Ang sari-sari store ni Mang Crispin ay mas madalas ng sarado kaysa bukas.
At ang kanyang kita ay bumagsak. Tagsibol ng 2018, sa isang campus na puno ng mga namumulaklak na puno, nagtapos si Miguel sa kolehiyo ng parmasya. Sa kanyang tabi, hawak ng kanyang inang si Aling Sonia de Leon ang isang bouquet ng bulaklak. Habang inaayos ang toga ng anak, bumulong si Aling Sonia. "Magaling, anak! Tapos na ang lahat! Magiging mahusay kang parmasista at mamumuhay ka na parang walang nangyari." "Opo, Nay, wag po kayong mag-alala. At yung apartment, manatili ka muna doon. Kahit may trabaho ka na, wag mong iiwan ang apartment na yon. Alam ko po, hanggat ako ang nakatira doon." Walang gagalaw. Ang pag-uusap ng mag-ina ay nalunod sa ingay ng graduation at walang sinumang nakarinig. Kahit nakapagtapos na, hindi umalis si Miguel sa kanyang ground floor apartment sa Sampaloc. Nagtaka ang may-ari ng apartment. "Miguel, lisensyadong parmasista ka na. Bakit hindi ka lumipat sa isang magandang kondo? Bakit ka pa nagtitiis dito sa maamag na apartment?" "Marami po kasi akong gamit. At saka dito po ako nakatira noong nag-aaral ako, kaya parang swerte po sa akin. Dito na lang po muna ako. Ako na rin naman po ang nagpaayos ng wallpaper, kaya malinis na." Ngumiti si Miguel at napanatag ang may-ari. Tuwing weekdays, nakatira siya sa isang bed space malapit sa kanyang pinagtatrabahuhang botika sa labas ng Maynila. Ngunit tuwing weekend, bumabalik siya sa Sampaloc. Ang una niyang ginagawa ay buksan ang bintana para magpahangin at suriin ang silikon sa pader sa tabi ng banyo. Tuwing linggo ng tanghali, tumutunog ang doorbell sa maliit na tinutuluyan ni Mang Crispin. Kahit lumipat na siya matapos isara ang kanyang sari-sari store, laging nahahanap ni Miguel kung saan siya nakatira. Sa isang maliit na lamesa, may 2 order ng takeout at instant noodles. Magkaharap na kumakain ang 2 lalaki. "Kamusta ang trabaho mo sa botika?" tanong ni Mang Crispin. "Ayos naman po, Tay. Mabait po ang may-ari kaya marami po akong natututunan." "Mabuti naman. Kung nakita ka lang sana ni Clara na naging parmasista ka, siguradong matutuwa yon." Nang mamasa ang mga mata ni Mang Crispin, ibinaba ni Miguel ang kanyang kubyertos at hinawakan ang kamay nito. "Kahit abutin pa ng 10 o 20 taon, hahanapin ko si Clara at ibabalik sa inyo. Salamat, anak. Lahat ng kamag-anak ko, tinalikuran na ako, pero ikaw, mas higit ka pa sa kadugo." Hindi niya alam na ang taong pumatay sa kanyang anak ay ang mismong taong nakaupo sa kanyang hapagkainan, linggo-linggo, nagbibigay sa kanya ng aliw. Sa ganitong huwad na hapagkainan, 4 na malupit na taon ang dadaan. Lumipas ang 2018, 2019, at 2020. Habang maraming beses na nagpalit ang panahon, ang folder ni Clara Santos sa MPD Cold Case Unit ay patuloy lang na naaalikabukan. Dumating at umalis ang maraming kaso. Ngunit ang lumang folder na iyon ay hindi na muling nabuksan. Ang oras ay malupit ngunit pantay na lumipas. At ang buhay ng mga naiwan ay dahan-dahan ngunit tiyak na gumuho. Ang sari-sari store ni Mang Crispin ay tuluyan nang nagsara noong 2019. Ito ang kanyang pinaghirapan buong buhay. Ngunit para sa isang amang nawalan ng anak, wala nang halaga ang kumita ng pera. Lumipat si Mang Crispin sa isang lumang studio-type apartment sa isang malayong lugar sa Maynila. Habang inaayos ng mga tagalipat bahay ang kanyang gamit, nagtanong sila, "Boss, saan po natin isasabit tong mga picture frame? Mukhang hindi po magkakasya lahat sa pader." Pinunasan ni Mang Crispin ang alikabok sa mga larawan ng kanyang anak at matatag na sinabi, "Itapon niyo na lahat. Wag lang to. Isabit niyo sa lugar na madaling makita. Baka kasi bumalik si Clara matapos bayaran ang mga utang mula sa perang nakuha sa pagbebenta ng kanyang karapatan sa dating tindahan." Sa edad na malapit ng maging senior citizen, napilitan si Mang Crispin na magtrabaho sa mga construction site at bilang kargador. Madalas na hindi lumalagpas sa ilang libong piso ang laman ng kanyang bank account, ngunit tinitipid niya ang kanyang pagkain para makapag-imprenta ng mga bagong missing poster buwan-buwan. Sa kabila ng kanyang kahirapan, tuwing linggo, tumutunog ang kanyang doorbell. Si Miguel,
Dala-dala ang mga supot ng pagkain at ulam. Tay, hindi pa po kayo kumakain, no? Bumili po ako ng pagkain. Ito po, may ulam din. Miguel, anak. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-abala. Lagi na lang po kayong kumakain ng instant noodles. Sabay na po tayong kumain. Muli, sa isang maliit na lamesa, magkaharap silang kumakain. Ang mamamatay tao at ang ama ng kanyang biktima, isang kakaiba at nakakakilabot na ritual tuwing linggo na nagpatuloy sa loob ng 4 na taon. Ibababa ni Mang Crispin ang kanyang kubyertos at magbubuntong hininga. Miguel, kailangan mo na ring maghanap ng ibang babae. Hanggang kailan mo hihintayin si Clara? Tumatanda ka na. Titigil si Miguel sa pagkain at seryosong sasagot. Tay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Para sa akin, si Clara lang ang nag-iisang babae. Pagbalik niya, magpapakasal kami agad. Salamat, anak. Lahat ng kamag-anak ko, iniwan na ako. Pero ikaw na ang anak ko. Namumula ang mga mata ni Mang Crispin habang tinatapik ang kamay ni Miguel. Noong 2019, nagsimulang magtrabaho si Miguel sa isang botika sa labas ng Maynila. Ngunit, nanatili pa rin siya sa kanyang apartment sa Sampaloc. Tuwing weekdays, natutulog siya sa isang maliit na bed space malapit sa trabaho, ngunit tuwing weekend, umuuwi siya sa Sampaloc. Isang kapitbahay ang nagkomento dahil sa mga air freshener na nakalagay sa pasilyo. Miguel, bakit ang dami mong air freshener? Umaabot hanggang dito ang amoy. Ngumiti lang si Miguel at sumagot. Pasensya na po, Ale. Ground floor po kasi. Kaya grabe ang amoy amag. May sinusitis po kasi ako. Pagpasok sa kanyang apartment, dumidiretso siya sa pader sa tabi ng banyo. Gamit ang isang silicone gun, muli niyang pinapahiran ang mga dugtungan. Ang takpan, ang anumang maliit na siwang ito, ang kanyang naging ritual sa loob ng 4 na taon. Ang pag-arte ng kanyang inang si Aling Sonia ay ganoon din kadetalyado. Minsan o 2 beses sa isang buwan, tumatawag siya kay Mang Crispin para kumustahin ito. Ang kanyang boses sa telepono ay malambing at puno ng pag-aalala. Kumusta na po kayo, Tay? Malamig po ang panahon. Mag-ingat po kayo. Ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala. Si Miguel ang nahihirapan. Si Miguel po. Si Clara lang ang iniisip. Parang manugang ko na rin po yun. Mahahanap din po natin siya. Lakasan niyo po ang loob niyo. Pagkababa ng telepono, tinitingnan ni Mang Crispin ang larawan ng kanyang anak at bumubulong. Clara, anak! Ang swerte mo sa magiging biyenan mo. Bihira ang mga taong tulad nila. Ngunit ang totoong sitwasyon ni Aling Sonia ay iba. Dahil sa pandemya, bumagsak ang kita ng kanyang parlor at ang kanyang utang ay lumobo sa mahigit 1,000,000 at kalahating piso. Ginamit niya ang sweldo ng anak para magbayad ng interes. Ngunit sa harap ng ibang tao, mataas pa rin ang kanyang noo. Naging parmasista na ang anak ko. Malapit na kaming yumaman. Tuwing Setyembre, ang buwan kung kailan nawala si Clara, muling binubuksan ni Detective Villanueva ang folder ng kaso. Hindi na siya pinipigilan ng kanyang mga kasama. Villanueva, yan na naman? Hayaan mo na yan. Hindi, may mali talaga. Imposibleng kusa siyang umalis. Noong tag-araw ng 2020, nagbakasyon si Detective Villanueva at personal na bumisita sa apartment building sa Sampaloc. Mas luma na ang itsura nito. Nakita niya ang may-ari na naninigarilyo sa labas. Sir, natatandaan niyo po ba ako? Detective Villanueva po mula sa MPD. Ah, oo. Ikaw yung investigador sa kaso nung nawawalang babae. Hindi pa rin ba siya natatagpuan? Hindi pa po. Yung umuupa po sa ground floor, umalis na po ba? Hindi. Yung parmasista, doon pa rin nakatira. Marami raw siyang gamit kaya tinatamad lumipat. Hindi naman nalilate sa upa. Mabait na bata. Kumunot ang noo ni Detective Villanueva. Isang 20 anyos na lisensyadong parmasista
na nakatira sa isang maamag na apartment na 1 oras ang layo sa trabaho sa loob ng 4 na taon. Hindi ito kapani-paniwala. Nag-iwan siya ng tala sa kanyang kwaderno. Miguel de Leon, 4 na taon nang nakatira. Walang malinaw na dahilan. Muli siyang nag-report sa kanyang hepe, ngunit ang sagot ay pareho lang. Villanueva, hindi tayo makakakuha ng warrant based sa kutob lang. Magdala ka ng ebidensya. Walang nagawa si Detective Villanueva. Samantala, pinatibay ni Miguel ang kanyang imahe bilang isang tapat na nobyo sa Instagram. Buwan-buwang nagpo-post ng larawan ni Clara. Clara, ang lamig ng panahon. Umuwi ka na, please. Daan-daan ang nag-like at nagkomento ng suporta. Sana lahat ng lalaki tulad mo. Nakahinga ng maluwag si Miguel habang binabasa ang mga komento. Hanggat ang tingin sa kanya ng mundo ay isang biktima, naniniwala siyang mananatiling ligtas ang katotohanan sa likod ng pader. Ngunit ang kanilang perpektong pag-arte ay nagsimulang magkalamat sa isang hindi inaasahang paraan. Isang gabi ng Agosto 2021, habang mabilis na nagpapatakbo ng kanyang motorsiklo sa isang highway sa labas ng Maynila, dumulas si Miguel sa basang kalsada at sumalpok sa isang barrier. Sa lakas ng impact, tumilapon siya. Dinala siya sa ospital. Comatose. Sinabihan ng mga doktor si Aling Sonia. Malubha po ang pinsala sa ulo. Maaaring abutin ng ilang linggo o buwan bago siya magkamalay. Naging abala si Aling Sonia sa pagbabantay sa anak. Sa gitna ng kaguluhan, ang apartment sa Sampaloc ay napabayaan. Lumipas ang Setyembre at dumating ang Oktubre. 3 buwan nang hindi nababayaran ang upa at ang pinakamahalaga sa lahat, ang silikon sa pader. Sa tabi ng banyo ang silikon na 4 na taong inayos ni Miguel linggo-linggo ay nagsimulang matuyo, magbitak at magkaroon ng siwang sa loob ng madilim at abandonadong silid. Mula sa maliit na siwang na iyon, ang 4 na taong katahimikan ng isang nakakakilabot na amoy ay dahan-dahang sumingaw. Oktubre 20. Galit na pinindot ng may-ari ng apartment ang passcode ng Unit 101. 3 buwan nang hindi nagbabayad ng upa ang mabait na binatang si Miguel. Ano bang nangyari sa taong to? Hindi sumasagot sa tawag. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng amag na may halong kakaibang pabango. Nasa loob pa ang mga gamit ni Miguel at nagkalat ang 12-12 ng air freshener at deodorant. Grabe ang amoy. Kailangan ng linisin to. Nagdesisyon ng may-ari na ipaayos ang unit. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang 2 trabahador. Nagsimula silang magtrabaho, ngunit nang tanggalin nila ang wallpaper sa tabi ng banyo, nagsimula ang lahat. Boss! Ang kapal ng silikon dito. Mahirap tanggalin. Sige lang, kayurin nyo. Papalitan din naman yang plasterboard. Ginamit ng isang trabahador ang isang matalim na scraper. Dahil napabayaan na, madaling naputol ang silikon. Sa sandaling iyon, bumukas ang siwang at sumabog palabas ang 4 na taong naipong hangin. Anong amoy to? Napasigaw ang trabahador. Isang amoy na mas malala pa sa nabubulok na imburnal, matamis ngunit nakakasuka. Sinilip ng foreman ang siwang. Teka, may espasyo sa loob at may itim na plastik. Nanlaki mang kanyang mga mata. Sa dilim, may isang malaking bulto na binalot sa itim na plastik. Alam nilang hindi ito ordinaryong basura. Tumawag sila sa City Hall at ang dumating na opisyal, nang makita ang laman ng pader, ay agad na tumawag sa 112 pulis. May bangkay yata sa loob ng pader. 3:17 p.m., dumating ang mga investigador. Nilagyan ng police line ang lugar. Dahan-dahang sinira ang pader. At doon, sa isang 40 sentimetrong siwang, nakabaluktot ang isang kalansay, binalot sa plastik at tinabunan ng apog. Ang estado ng pagkabulok ay nagpapahiwatig na ilang taon na itong narito, sabi ng hepe ng forensic team. At may isang kakaibang katangian. Ano yun? Walang kaliwang braso, bago pa siya namatay.
Putol na ito. Nang marinig ito, natigilan si Detective Marco Villanueva. Walang kaliwang braso, eksaktong katangian ni Clara Santos. Kahit day off, mabilis siyang pumunta sa crime scene. Tumayo siya sa harap ng sirang pader. Ang mismong pader na 4 na taon na ang nakalipas ay pinaniwalaan niyang inayos lang dahil sa amag. Clara, nandito ka lang pala. Hindi ko man lang nasilip ang pader na to. Napakuyom ang kamao ni Detective Villanueva sa sobrang pagsisisi. Kinuha ng mga investigador ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos ng 72 oras, dumating ang resulta ng DNA. 99.99% tugma kay Clara Santos. Kasama sa report ang findings ng forensic pathologist. May bali sa hyoid bone. Indikasyon ng malakas na pressure sa leeg na nagdulot ng pagkamatay dahil sa sakal. Isang malinaw na kaso ng pagpatay. Naging matalas ang tingin ni Detective Villanueva. Hindi na ito missing person case. Ito ay murder. At iisa lang ang suspect. Nasaan si Miguel de Leon? I-trace ang lokasyon niya. Hindi nagtagal, dumating ang isang nakakagulat na report. Sir, natunto na po natin si Miguel de Leon. Pero hindi po natin siya maaaring arestuhin. Ano? Nakatakas ba? Hindi po, sir. Nasa ICU po siya ng isang ospital. Naaksidente po siya sa motor, 2 buwan na ang nakalipas. Kaka-transfer lang po niya sa regular ward at nagpapagaling. Napangiti ng mapait si Detective Villanueva. Habang nag-aagaw buhay ang salarin, hindi nabayaran ang upa. At dahil doon, nabunyag ang katotohanan. Haluhugin ang lahat ng gamit niya, lalo na ang phone at laptop. I-forensic yan. Ibalik lahat ng records kahit 4 na taon na ang nakalipas. Dinala sa PNP Cybercrime Division ang mga gamit ni Miguel. Kasabay nito, kinuha rin ang bank records niya at ng kanyang ina. Sa credit card statement ni Aling Sonia, isang kahina-hinalang transaksyon ang natuklasan, madaling araw ng krimen. Detective, tignan niyo po to. Credit card ni Aling Sonia. May binili siya sa isang 24-hour hardware sa Sampaloc, 2003 AM. Anong binili niya? Malaki po ang halaga. Mukhang marami siyang binili. Alam na ni Detective Villanueva, hindi ito gawa ng iisang tao. May kasabwat. Niyakap ng gabi ang syudad, ngunit nanatili si Detective Villanueva sa opisina, binubuklat ang 4 na taon ng nakasarang folder ni Clara. Sa unang pahina, ang nakangiting larawan ni Clara. Tinitigan niya ito at nakita niya ang isang sulat kamay na tala sa gilid ng kanyang report noon. Pagpapalit ng wallpaper, dahil ba sa amag, kailangang kumpirmahin. Kinuha niya ang isang pulang ballpen at binilugan ng tala. Pasensya na at ngayon ko lang nakumpirma. Huli na, pero sisiguraduhin kong hindi sila makakatakas. Ang orasan ng investigasyon ay muling umikot ng mabilis. Ang natitirang gawain ay ang pinakamasakit sa lahat. Ang sabihin ang katotohanan sa isang amang naniwalang buhay pa ang kanyang anak. Isang amang linggo-linggong kumakain kasama ng pumatay dito. Kinabukasan, sa ilalim ng kulay abong langit, kumatok si Detective Villanueva sa pinto ng apartment ni Mang Crispin. Binuksan ito ng isang lalaking halatang hindi nakatulog. Nang makita ang malungkot na mukha ng detective, napahawak si Mang Crispin sa hamba ng pinto. Detective! Hindi! Di ba? Hindi ang anak ko, di ba? Hindi makatingin ng diretso si Detective Villanueva. Tay, pasensya na po. Si Clara nga po. Nanlaki ang mga mata ni Mang Crispin. Buhay ba siya? Nasa ospital ba? Tay, kailangan niyo pong magpakatatag. Natagpuan po siya. Bilang kalansay sa loob po ng pader ng apartment ni Miguel. Sa sandaling iyon, isang sigaw na parang sa isang nasasaktang hayop ang kumawala mula kay Mang Crispin. Napaluhod siya sa sahig. Hinahampas ang kanyang dibdib. Ang 4 na taong pag-asa ay gumuho, napalitan ng isang nakakakilabot na katotohanan. Samantala, sa PNP Cybercrime Division,
Nire-recover ang mga datos mula sa telepono ni Miguel. Kahit binura niya ang lahat, walang ganap na pagbura sa digital na mundo. Sa mga tira-tirang datos, unti-unting nabuo ang katotohanan. Lumabas sa monitor ang mga usapan noong Setyembre 2017. Hindi ito simpleng usapan, kundi isang talaan ng pagpatay at pagtatakip. Madaling araw, 3:07 a.m. Ang unang mensahe ni Miguel sa kanyang ina, "Ma, may ginawa akong masama." Ang sagot ni Aling Sonia ay mabilis at kalmado. "Huwag kang gagalaw ng kahit ano." Ang mga sumunod na mensahe ay nakakakilabot. 4:61 a.m. Mula kay Aling Sonia, "Nalinis mo na ba lahat ng fingerprint? Maglagay ka pa ng apog. Baka umamoy." 5:03 a.m. "Selyuhan mo ng silikon ang butas ng plastik. Dapat walang siwang." Ito ay live na instruksyon kung paano itago ang bangkay. At pagsikat ng araw, 7:44 a.m., ang pinakakakilakilabot na utos, "Tumawag ka sa pulis." Ang unang mag-report, hindi paghihinalaan. Ito ang ebidensya na ang kanyang pag-report ay isang palabas na idinirek ng kanyang ina. Tumugma ang digital na ebidensya sa financial records. Ang resibo mula sa hardware, 2 sako ng apog, malalaking plastic bag, at industrial-grade silicone. Agad na ipinatawag si Detective Villanueva para arestuhin ang mag-ina. Si Miguel, gising na at pwedeng kausapin. Ang nanay niya, nasa parlor. Sabay silang arestuhin. Sa kanyang mesa, nakalatag ang 2 arrest warrant. Matapos ang 4 na taon, ang orasan ng hustisya ay muling iikot ng napakabilis. Ng gabing iyon, tinitigan ni Detective Villanueva ang larawan ni Clara. Sandali na lang. Oras na para tanggalin ang kanilang mga maskara. Sa meeting room ng MPD, inilatag ni Detective Villanueva ang timeline ng krimen sa isang whiteboard. Binilugan niya ng pula ang salitang linggo. Ang pinakakakilabot sa kasong ito ay hindi ang pagpatay mismo. Ito ay ang 4 na taong dula-dulaan tuwing linggo. Ipinakita niya ang mga Instagram post ni Miguel. Lahat ng post, tuwing linggo ng hapon, pagkatapos niyang kumain kasama ni Mang Crispin. At ipinarinig niya ang isang audio recording na nakuha sa telepono ni Miguel. Boses ni Aling Sonia, "Miguel, pumunta ka ba ngayong linggo? Huwag kang magpapahalata. Mas dalasan mo pa ang pagpunta. Kapag hindi ka pumunta, maghihinala ang mga tao. Kapag naghinala sila, tapos tayo." "Opo, ma. Pupunta po ako." Muling ipinatawag ang kaibigan ni Clara na si Isabel. Umiiyak niyang ikinuwento ang pagbabanta ni Miguel. Ipinatawag din ang kapitbahay na nakatira sa itaas ng apartment ni Miguel noon. Naalala niya, "Oo, may narinig akong ingay ng drill, madaling araw, at may mga kalabog, parang may hinahampas sa pader. Sigurado akong Sabado ng gabi yon." Ipinakita ni Detective Villanueva ang isang malaking butas sa timeline ng mag-ina. Nagchat si Miguel sa nanay niya ng 3:07 a.m. pero sumakay ng taxi ang nanay niya ng 1:48 a.m. Ibig sabihin, bago pa man mag-chat, alam na niya. May isang 23 segundong tawag si Miguel sa kanya ng 1:31 a.m. Doon niya sinabi ang lahat. Sa loob lamang ng 23 segundo, napagdesisyonan ng mag-ina ang kanilang gagawin. Naghalughog ang mga pulis sa parlor ni Aling Sonia. Sa isang sulok, natagpuan nila ang isang walang lamang tubo ng silikone, parehong brand, at lot number ng natagpuan sa crime scene. Lahat ng ebidensya ay kumpleto na. Nag-issue ang korte ng arrest warrant na hati sa 2 team ang mga pulis. Ang isa ay papunta sa ospital. Ang isa ay sa parlor. Sabay dapat, huwag silang bigyan ng pagkakataong mag-usap. 10 a.m. Isang maulan na umaga ng Nobyembre, sabay na binuksan ng mga pulis ang pinto ng hospital room ni Miguel at ng parlor ni Aling Sonia. "Miguel de Leon,
Inaaresto ka namin para sa kasong murder at pagtatago ng bangkay. Aling Sonia de Leon, inaaresto ka namin para sa pagtulong sa pagtago ng bangkay at pag-obstruct ng hustisya. Si Miguel ay natulala. Si Aling Sonia naman, matapos sumigaw ng una, ay biglang tumahimik. Malamig ang ekspresyon. Sa interrogation room, nanatili siyang tahimik, naghihintay ng abogado. Sa ospital, sinubukan ni Detective Villanueva na kausapin si Miguel. Itinanggi niya ang lahat. Ginamit ng mga pulis ang prisoner's dilemma tactic. Sinabi nila kay Aling Sonia na umaamin na ang anak niya. Hindi siya natinag. Ngunit nang sabihin nila kay Miguel na umamin na ang nanay niya, bumigay siya. Hindi! Walang kasalanan ng nanay ko. Ako lahat ang may gawa. Sa pagtatangkang protektahan ang kanyang ina, hindi niya sinasadyang umamin na magkasama sila sa crime scene. Nang dumating ang balita sa TV, tumakbo si Mang Crispin sa presinto, umiiyak. Hindi totoo, di ba? Ang taong iyon, 4 na taon siyang kumain sa harap ko. Niyakap niya ako. Lahat yon kasinungalingan. Ang kanyang paghagulgol ay umalingaw-ngaw sa buong labi. Sa huling interrogation, inilatag ni Detective Villanueva ang lahat ng ebidensya sa harap ni Miguel. Ang mga na-recover na mensahe, ang resibo, ang testimonya. Miguel, ang nanay mo, hindi lang siya tumulong. Siya ang nagplano ng lahat. Doon na tuluyang bumigay si Miguel at ikinuwento ang lahat ang pagdating ni Clara para makipaghiwalay. Ang kanyang galit, ang pagsakal, ang tawag sa ina, ang pagdating ng ina, na hindi man lang umiyak o sumigaw at sa halip ay malamig na sinabi, "Kung magsureport ka, sira ang buhay mo. Ako ang bahala." Ang paglalagay ng bangkay sa pader, ang pagbuhos ng apog, ang pag-arte sa harap ni Mang Crispin. Lahat ay plano ng kanyang ina. Nang harapin si Aling Sonia sa ebidensya at sa confession ng anak, nagsalita na rin siya. Inamin niya ang lahat at may idinagdag pang isang nakakakilabot na detalye. 3 linggo bago ang krimen, tumawag sa kanya si Clara. Umiiyak at humihingi ng tulong dahil sa pagiging possessive ni Miguel. Ngunit ang sinabi lang niya ay, "Pagpasensyahan mo na, mahal ka lang talaga niya." Ibig sabihin, alam na niya ang panganib, pero wala siyang ginawa. Ang kanyang motibo? Hindi ko hahayaang masira ang kinabukasan ng anak ko. Sa kulungan, pinaghirapan kong pag-aralin siya para maging parmasista. Para sa kanya, si Clara ay isang sagabal na kailangang alisin. Sa korte, humingi ng reclusion, perpetua, habambuhay na pagkakakulong. Ang prosekusyon para kay Miguel at 10 taon para kay Aling Sonia. Idinepensa ng abogado ni Aling Sonia na mother's instinct lang ang kanyang ginawa at sinubukang gamitin ang batas na nag-e-exempt sa mga kamag-anak sa pagtulong sa isang kriminal na makatakas. Ngunit ibinasura ito ng korte dahil hindi ito sakop sa pagtago ng bangkay. Ang pinakamatinding sandali ay nang magbigay ng testimonya si Mang Crispin. Nanginginig ang kanyang boses habang nakatingin kay Miguel. "Hukom! Ang taong yan, ang mamamatay taong yan." 4 na taon siyang kumain sa harap ko tuwing linggo. Ang anak ko, isinilid niya sa semento sa likod ng pader. Tapos, sa harap ko, tinatawag niya akong "Tay" habang kumakain. At ako, ang tanga kong ama, hinawakan ko ang kamay ng pumatay sa anak ko at sinabing, "Salamat, anak!" Napahagulgol si Mang Crispin sa sahig at maging ang mga guwardiya sa korte ay napaiyak. Ang hatol, reclusion perpetua para kay Miguel de Leon. 7 taon na pagkakakulong para kay Aling Sonia de Leon. Paglabas ng korte, sinalubong ni Detective Villanueva si Mang Crispin at yumuko. "Tay, pasensya na po. Sana, nahanap namin siya ng mas maaga." Walang sinabi si Mang Crispin. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang balikat ng detective. Pagkatapos ng ilang araw,
Nakuha na ni Mang Crispin ang mga labi ng kanyang anak. Inilabas niya ang uniforme ni Clara mula sa med school. Isang unipormeng espesyal na ginawa na ang isang manggas ay nakatupi at nakapin. Maingat niyang ipinatong ito sa ibabaw ng maliit na kabaong. Clara, anak, hindi ka na giniginaw. Alam kong natakot ka sa loob ng masikip na pader na yon. Ngayon, magpahinga ka na. Sa isang maluwag na lugar, inilibing si Clara sa isang sementeryo sa kanilang probinsya. Ang kaso ay nakilala bilang the Sampaloc Wall Murder at nagdulot ng malaking diskusyon tungkol sa dating violence at stalking. Nagkaroon ng mga bagong batas na nagpapatibay sa parusa para sa mga ganitong krimen na tinawag na Clara's Law. At dumating muli ang linggo. Sa pader ng maliit na apartment ni Mang Crispin, nandoon pa rin ang mga larawan ni Clara. May daladalang baon na pagkain at bulaklak. Umalis siya ng bahay. Hindi na siya naghihintay sa isang sinungaling na mamamatay tao. Sa halip, sumakay siya ng bus patungo sa sementeryo kung saan natutulog ang kanyang anak. Umupo siya sa tabi ng puntod at inilatag ang pagkain. Clara? Anak? Nandito na si tatay. Nagdala ako ng paborito mo. Ang kanyang mga araw ng linggo, sa wakas, ay para na lamang sa kanyang anak. Ang malamig na pader ay gumuho na at ang 4 na taong bangungot ay nagwakas na habang bumabagsak ang sikat ng araw sa lapida. Ang linggo ng isang ama, bagamat malungkot, ay naging mapayapa. Ang pagtataksil ng isang taong pinagkakatiwalaan sa isang lugar na dapat ay pinakaligtas. Ang katotohanan ay lumabas na. Bagamat hindi na maibabalik ang anak, ang humintong oras para sa isang ama ay nagsimula ng muling umikot. Nawa ay hindi na maging malungkot ang paglalakbay ng ama tuwing linggo at nawa ay si Clara ay nasa isang lugar na walang sakit at puno ng kapayapaan. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan po ng isang mensahe ng pakikiramay para sa masipag na med student. Ang kabutihang ipinapakita sa kapwa ay tiyak na magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak bilang libu-libong biyaya. Maraming salamat po sa pakikinig.